alhamdulillah, magandang tanong. So actually sa ngayon, meron tayong turnover dito sa area equipment, dito sa LPW area equipment. So meron po tayong matanggap ngayon na 2 dump truck at saka isang pickup service. Ito po ang maibigay sa atin ng ating mahal na Minister, na si Minister Edward Higuera, doon po para sa ating probinsya, para naman po mapapast-track yung mga implementasyon ng ating mga proyekto doon sa ating distrito. So alhamdulillah, itong 2 equipment, dump truck, so malaking tulong po ito sa amin. Kasi sa ngayon, yung dump truck namin noong kapanahunan pa ng ARM, so medyo hindi na siya uneconomical na ang tawag dyan. Kasi halos palagi nasira. So kung meron ka man makita ng pang-repair, halos na lang doon lang para pang-repair natin doon sa equipment. So alhamdulillah, tulad ng sinabi ko, nandito tayo ngayon, nakatanggap tayo ng 2 dump truck. Malaking tulong ito sa Basilan, lalo na doon sa ating mga kababayan. Dito po para sa Bangsamoro yan. Tandaan po natin, bago pang-5 taon na po tayo sa Bangsamoro. So nandito po tulong nila sa atin. So paano rin po tayo makatulong? So dapat implement natin ng maayos ang mga proyekto natin na lalong-lalo na nanggaling sa ating mahal na Chief Minister, na si Chief Minister Al-Haj Murad Ibrahim. Nandito po tayo. So dapat na tulad ng sinabi ko, alagaan natin ng maayos at saka i-implement natin, hindi lang na maayos at saka pabilisin pa yung implementasyon natin, yung mga proyekto na naibigay, na napag-trust nila sa atin kung paano lang po mapast-track yung mga proyekto natin. Kasi nandito na 2 equipment, so medyo wala nang dahilan kung yung mabagal pa ang ating implementasyon ng ating mga proyekto. Yon po ang mensahe ko. So sana po yung mga kababayan natin, makatulong sila sa ating pag-implementasyon, na kapag kung gaano lang sila, paano sila nakatulong, so just to participate kung ano ang implementasyon natin doon sa area po. Yun lang po ang aking Management Section ng Maguindanao del Norte District Engineering Office. So ano po mga kaganapan ngayon, sir, at ilan pong ita-turn over sa MAG-1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po tayo ngayon sa Area Equipment Services sa Simoy po, Maguindanao, under Maguindanao District po, District 1 and District 2. Ngayong araw po is turnover ng equipment sa different districts ng MPW BARM. So ang units po na dinidistribute natin ngayon is dump trucks together with pickup trucks na mga 4x4 po. So alhamdulillah, ang Maguindanao del Norte is nakakuha tayo ng 2 units ng dump truck and 1 unit po ng pickup truck. Mga ilan po yung na-turnover ngayong araw? 14 units po na dump truck, then 14 units rin po ata na pickup truck. So kumpleto na po ba ito? Ano po yung mga laman nito na gamit? Besides po dito sa unit natin, meron po tayong mga PPE or yung personal gears ng mga drivers natin, nakasali po sa safety nila during na inoperate po natin yung equipment. Pero ito po is actually una pa lang po ito na deliver natin. First pa lang po natin ito na deliver. Marami pa po tayong paparating na inshallah. Na mga equipment na makakatulong sa BARM. Okay, so mensahe po natin sa lahat mga nakabenepisyo nito at sa mga taga Bangsamoro. Ang mensahe ko lang po is yung magagamit po natin ito para tulungan ng Bangsamoro. In our behalf sa gobyerno is gagamitin po natin ito para makatulong tayo sa Bangsamoro, inshallah. In your behalf rin po is sana po is pag makita natin itong mga equipment natin is respetuhin rin po natin yung mga nagtatrabaho mismo sa gobyerno, para rin po give and take po tayo, nakakatulong kami sa inyo, nakakatulong po kayo sa amin. So, sir, ikaw po, mensahe po ninyo, sir. Mensahe natin sa mga
makakakuha nito at magkakabenepisyo nito sa equipment natin. Sana alagaan natin yung equipment para marami pa tayong ma-develop ng lugar at sa mga low-lying areas. Sa lahat ng mga makakakita ng equipment natin, sabi ng chief natin, respetuhin natin. Yes. Kasi yun yung efforts natin as a civilian, yung respect the government. Inshallah. NPW. Alhamdulillah, may NPW. Alhamdulillah. Na ganito nangyayari sa ating. Ramdam na. Ang daming equipment na napoprovide ng BARM government. Okay. Thank you so much, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dito po tayo ngayon sa may Simoy, particularly dito sa may sa may NPW Nagsiman kung saan isinasagawa itong turnover ceremony of motor vehicles. So ayan, kasama natin yung iba't ibang engineering department, office. Ayan. So ayan. My test 1, 2, 3. My test 1, 2, 3. Gratitude for having this, for attending this occasion. This is a very momentous occasion, special occasion, especially that we are now celebrating the anniversary of the BARM. This is very timely that we have this kind of occasion where we're having a new equipment vehicles, no? Service vehicles, dump truck, and EV equipment. This event is important to the Ministry of Public Works because this equipment is really can help in the delivery of services, especially that our ministry is the one in charge for the delivery of services in terms of infrastructure and other engineering work in our region. This really can increase the capacity in terms of performance, accomplishment of our ministry. And of course, within the BARM government, because it can also increase the program on our resiliency, especially during disaster. This really can help our community to address some problem in our disaster. Doon sa mga sakuna, mga typhoon, magagamit natin ito. So with that, I would like also to mention that this EV equipment is very expensive, and those who will be receiving this, I would like to remind you that we should take care of this equipment para naman ma-maximize natin the lifespan use of this equipment. Yan ang pinaka-importante. Maintenance. In return, ay masiserve din ng ating equipment yung purposes niya. Di ba? So again, maraming salamat. Lastly, I'd like to extend my gratitude to our representative in behalf of the ministry, to our Chief Minister for his support to the programs and other activities of the Ministry of Public Works. Again, maraming salamat. Alhamdulillah at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, our Deputy Minister of the Ministry of Public Works, Sir Abdul Mohammed M. Tumawis, for that opening message. Kayo mga andito ngayon na mga kasamahan natin. To my deputy, abang wala ko, you took care, good. Our DG and the rest of the staff. And thank you, mga district engineer. Nandito kayo. And nakita naman ninyo, nakaparada, ang dami niyan. Marami pang kasunod. Inshallah. And you know, briefly, I really fight for the purchase of this equipment amounting to 576 million. 2 years to be 19. Pero alhamdulillah, we made it. And marami pang kasunod yan. And every year, I think I will ask for additional equipment to capacitate our district engineer. Anong kailangan, request natin, we fight for it. Alhamdulillah,
at the same time, and the chair of the Committee on Appropriation. So, kaya-kaya yan. And then we have a program sa menu natin sa TTIF, yung mga individual MP, they like it very much na mag-choose sila ng equipment. Pero hindi tayo ang beneficiary, kundi yung mga LGU. Eh, that's good. No? Galing sa public works yan. Kung if we need it, we can always request that. No? So, ito, every year, meron tayo purchase ng equipment under TTIF. Nagustuhan nila yung program. At least nagagamit ng LGU. At saka pangligaw na rin nila sa mga LGU. No? Well, this is political office. Pero, alhamdulillah, with this, I would like really to capacitate our district engineer. Para walang rason, hindi magawa yun sir, bigyan po kami ng bayad bill, hindi magawa dahil walang equipment. Meron tayo. Yung heavy, inayos na namin procurement, hopefully ma-resolve namin as soon as possible. Gusto natin magandang quality, magandang quality na equipment. Hindi yung nasira, hanapin mo yung spare parts, wala. Pero ito, established na mga company na sumasali. Especially in the heavy equipment, kailangan talaga backhoe, roller, transit mixer, susunod na yan. I-deliver na, hopefully. Napok-yun na, pero sa about to finalize na lang. Ayusin pa namin. So, alhamdulillah, Allah Ta'ala, na as long as I'm still in minister, hopefully, anong request na equipment, pag-aralan natin, and we're going to request for funding. Inshallah. Then, especially, ngayon, pag mayroon tayong savings, ilagay natin sa equipment, no? Hopefully, every year yan, at the end of cheap pot, pag may savings to additional equipment, sige, paunahan na lang. Kasi hindi kaya at one time yung lahat ng district. So, we'll do that, hopefully, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NPW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, our Minister of the Ministry of Public Works, for the fruitful message. Maraming salamat. And of course, the next part of our program is the president of the staff of the NPW. Mas clear dito kaysa dito. My part is to present the equipment of Editor Albert. But before that, I just want to convey to the district engineer regarding the equipment. Just choose the qualified na mga operator po. Okay? Kasi kadalasan ng mga sira ay magsisimula sa mga operator. So we have to choose yung qualified. At least meron silang ang siku. Okay? To take care. Kasi sa region, meron kaming ilalabas ko yung memorandum regarding sa upkeep ng mga equipment. Kung sino ang hindi mag-perform ng maayos, masira yung mga equipment, so the charge will be to yours. So that's a reminder po. And then, aside from that, yung mga equipment natin, parang tao rin, we have to keep it. Kung ano yung mga tema na naramdaman ng mga operator, action na natin kaagad, ayusin. Huwag hayaan na mapapayaan ng mga equipment natin. Kasi yan ang magiging cause ng pabaya. So, huwag natin pabayaan na masira. So, report it to the doctor. Our doctor is the mechanic. And then, the mechanical engineer. Okay? So, para ma-action lang yung problema. And then, to present the equipment, we have 17 dump trucks, which is 4x4 yan. So, you can use it everywhere. Kasi 4x4 yan. Okay? And then it is 17. So out of 9 districts, 8 districts will be having 2 dump trucks. And then Cotabato City will have 1 only because they have already 2 dump trucks. So we have 3 already for the Cotabato City.
And then we have two sewage trucks intended for the drainage. Kasi yun nga, nakikita ko yung problema ni DEA dyan, lagi nang pinupost sa Facebook na tao na pumapasok dun sa mga drainage system nila. So, and then tayo meeting na sulat si DEA dyan sa akin na sa tuloy sa akin, address kay Minister, kinausap ko si Minister, binigyan ka. So, I hope the people of the village are happy. You have this one. And then the other one is for Cotabato City. Kasi ang problema namin dito sa Cotabato is drainage. So, I hope yung mga taga-PW LGU, we can help them with this kind of equipment. And then we have flyover trailer. So the trailer will be diyan mapupunta sa akin para walang agawan among district dito sa mainland. So ako ang maghawak yan. So request lang kayo kung may transport kayo mga equipment, just inform me. And then I will para wala tayong problema. Sure. Hindi kayo nasal sa district engineering na Maguindana del Norte na pagko sa region. And then we have 4x4 truck. So, purpose niya is for the survey planning. Yung nag-monitor, nag-request ang mga ang planning at saka survey sana mabigyan ng mga district engineering office na kita. So, ito po, sana magamit nila ito yung kita. And then, the ABC. So, I have to mention it. Ang ABC po ng dump trucks natin is 125 million for the 17 units. And then the sewage truck we have to, is 15M, so total 30M. This is government price. And then we have a flyover, the cost is 15M. And then the pickup is 27.5 million. So yan ang cost ng mga natin. 25 million. I just want to thank yung mga taga-Arcon, nandito po sila, yung manager ng Arcon, si Nimrod, kasi si nakalimutan pangalan, yung trainer, nandito po. So, before i-travel ang mga equipment, they will train you first paano gamitin, okay? And then, taga-Isuzu po na representative, thank you for coming. Taga-Tagum pa, talagang magpunta pa dito, i-attend po. So, that's for all. That's all. So, thank you po. Thank you. Next part pala is signing of the PTR, yung property transfer at saka yung pa sa mga district. And then bago mo si Sir kami tapos na. Originally, pwede lang yan. Appropriation. Pero since meron tayong savings, ginawa kong 14. At yung sa pakisang supplier na pwede 14. Kaya naman. Ito ngayon, 14. Imbes na, 12. ano ma, so idagdag natin doon sa vehicle. Instead of 12, naging 14. Imbes of Alhamdulillah. ito, kababayan natin ito. Okay. Kaya, ako na. Isuzu. Tagong. Tagong bag. Ano na yung pala? 4x4. Ayos. Remote. Naka-remote ba? Of course, may naman. May yung quality standard na tapos ni-upgrade natin. So, okay na yan. So, dagdagan pa natin yan. Inshallah. Ang maganda, oh. May logo na. At saka yung dump natin, tingnan mo na yung tsura. Ha? Maganda, di ba? Pati kulay orange. Ha? Sige. Dia tinadam tra ko. Sophistic.
Alhamdulillah, syukurullah, 14 dump truck. Yan service vehicle niya. Yes, and meron pang pickup. Gate pass. Sir, excuse me na sir. Congratulations sa mga dump truck na binigay ng MPW. MPW Engineer Edward Boyguera ng MPW Farm. So, 14 po yung tractor na yung kanyang pinagkaloob dito sa iba't ibang distrito. Ito, nagpirma na sila para tanggapin yung mga tractor. Ayan. Mr. Datong Cola Predator, and of course, kay Sir Nimrod ng Arcon Davao and his staff, maraming salamat. And now we now proceed to the last part of our program, which is the closing remarks to be given to us by our Bangsamoro Director General of the Ministry of Public Works, Director Danilo A. Ong. Danilo A. Ong. Maraming salamat. My colleagues in the Ministry of Public Works, headed by our Minister, Architect Edward Boyguera, together with the Deputy Minister of the Mawing, our friends from media, yung ating pong mga supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, as our Deputy Minister said a while ago, that the turnover this afternoon, coinciding with the 5th founding anniversary of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, symbolizes the strides we have made together in advancing innovation, infrastructure, and sustainability. So ito pong iti-turnover natin ngayon, a total of 34 motor vehicles. So part lang po ito ng 82 motor vehicles. So malaki-laki pa po yung balance, yung susunod na ito-turnover natin. So 48 pa po yung ito-turnover natin ulit. So for this afternoon, as mentioned by our Chief of the Equipment Division, meron tayong 14 na service vehicle to be distributed in itong 9 district engineering office natin except for Lanao 1. Then yung 5 is ma-assign sa regional office. Then aside from service vehicle, meron tayong 17 units na dump truck, then 1 unit prime mover as explained by Chief Sam. And ito nakikita natin 2 units of sewage truck. So doon sa 48, na susunod siguro in a few days or in a few weeks from now is magkakaroon tayo ng another turnover for the 9 units motor grader, 8 units road roller,
8 units excavator, crawler type, 10 units excavator wheel type, 2 units backhoe loader, and 11 units transit user. So yun ang mga susunod, maybe in a few weeks from now. No? So the acquisition of these motor vehicles is a pivotal step towards enhancing our organizational mobility, enabling us to better serve our community and fulfill our mission, especially in the implementation of infrastructure projects in the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So since 3:30 na ngayon, hindi ko na patatagalin. So before I close, again, I would like to take this opportunity to extend my thanks and gratitude to all the suppliers who participated in the procurement of this equipment. So by the way, itong equipment nito is funded under the 2023 capital outlay. So ang pondo po natin dito is 571.5 million. So kaya malaki pa po yung kulang po natin. So with this, maraming pong salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Ayan, so maraming salamat to our Bangsamoro Director General of the Ministry of Public Works, Engineer Danilo A. for that fruitful message. Ayan. Magandang tanong. So actually sa ngayon, meron tayong turnover dito sa area equipment, dito sa LBW area equipment. So meron po tayong matanggap ngayon na 2 dump truck at saka isang pickup service. Ito po ang maibigay sa atin ng ating mahal na Minister, si Minister Edward Higuera, doon po para sa ating probinsya, para naman po mapapast-track yung mga implementasyon ng ating mga proyekto doon sa ating distrito. So alhamdulillah, itong 2 equipment, dump truck, so malaking tulong po ito sa amin. Kasi sa ngayon, yung dump truck namin noong kapanahunan pa ng ARM, so medyo hindi na siya uneconomical na ang tawag niya. Kasi halos palagi nasira. So kung meron ka man makita ng pang-repair, halos na lang doon lang para pang-repair natin doon sa equipment. So alhamdulillah, tulad ng sinabi ko, nandito tayo ngayon, nakatanggap tayo ng 2 dump truck. Malaking tulong ito sa Basilan. Lalo na doon sa ating mga kababayan. Dito po, para sa Bangsamoro yan. Tandaan po natin, bago pang-5 taon na po tayo sa Bangsamoro. So nandito po, tulong nila sa atin. So paano rin po tayo makatulong? So dapat implement natin ng maayos ang mga proyekto natin na lalong-lalo na nanggaling sa ating mahal na Chief Minister
na si Chief Minister Al-Haj Murad Ibrahim. Nandito po tayo. So dapat na tulad ng sinabi ko, alagaan natin ng maayos at saka i-implement natin. Hindi lang na maayos at saka pabilisin pa yung implementasyon natin, yung mga proyekto na naibigay, na napag-trust nila sa atin kung paano lang po ma-fast track yung mga proyekto natin. Kasi nandito na dalawang equipment. Alhamdulillah. So medyo wala nang dahilan kung yung mabagal pa ang ating implementasyon ng ating mga proyekto. Yon po ang mensahe ko. So sana po yung mga kababayan natin makatulong sila sa ating pag-implementasyon. Na kapag kung gaano lang sila, paano sila nakatulong. So just to participate kung ano ang implementasyon natin doon sa area po. Yun lang po ang Okay, aking mensahe.